quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda ay amor. Mas gusto mo ba ang mga atensyon at paghangang natatanggap mo sa iba't ibang lalaki? Sinasabi ko sa'yo na wala akong ibang ginusto kundi mabuo ang pamilya kasama mo, kasama si Erica. Para sa akin, sobrang tama lang ang ginawa mong pagharap kay Rosalinda. Yun na lang ang maaari kong gawin upang protektahan si Erica. Kaya ginawa kong lahat at hindi ako tumigil hanggat hindi ako pinapakasalan ng anak mo. At tignan mo ako, nasa sinapupunan ko na ang anak niya ngayon. Kailangan ko nang umalis ngayon dahil sasamahan ko pa sa mga pulis si Abril. Hindi marunong mag-isip ang batang yan. Magaling lang siya sa pagbibigay sa akin ng sakit ng ulo. Isipin mo, nakipagkaibigan siya sa isang halangang bituka. Sa tingin ko masyado siyang inosente. Kaya mas kailangan mo pa talaga siyang alagaan at bantayan. Bakit ako? Kaya nga siya may asawa. Hindi na nga ako komportable na pag-usapan ng tungkol sa pagkamatay ng lalaking yun. Pero ang pinag-alala ko sa lahat ay baka may biglang makarating sa iyong kwento at magulat ka dahil wala kang alam tungkol doon. Sige na, hindi na kita iistorbohin pa. Makita na lang tayo sa susunod. Mag-iingat ka, Mama. Magandang umaga, senyor. Magandang umaga. At ikaw si... Georgina Montes. Ako ang bagong kasambahay. Tama, naalala ko. Gusto niyo na bang mag-almusal? Sige, magpapahanda na sana ako. Gusto ko ng orange at fruit juice. Iyon ang ihanda mo. Ihahanda ko na, senyor. Kung magpapakabait ka, Blondie, magpapahanap ako kay Aling Lupe ng isang ibon para naman may makasama ka na dyan. Magandang ideya yun, no? Di ba? Tama? Mama! Anak, malapit na akong mag-alala sa'yo, anak. Saang simbahan ka pala? Ganda ng suot mo diba? ngayon, Mama. Saang simbahan ka nagpunta? Sa parati kong pinupuntahan, Mama. Pero natagalan ako dahil pinakilala ko ni na Asuncion at Zoila sa isang babae na mukhang siyang rerenta dyan sa bakanting bahay. Nagustuhan ko siya at ayun, nagkwentuhan na kami. At ano naman ang pangalan niya? Nako, Mama, hindi ka maniniwala pero nakalimutan ko siyang tanungin. Makinig ka sa akin. Ang pinakamagandang gawin ay ang tawagan ngayon si Fedra para malaman mo kung mabibigyan ka ng trabaho. Ay nako, hindi ko alam. Minsan kasi nagdadalawang isip na ako kung dapat ko pa bang ituloy o hindi ang naging plano. Huwag ka nang magdalawang isip. Nagawa mo na ang pinakamahirap na hakbang sa plano kaya hindi ka na pwedeng umatras. Sige. Paalam sa'yo. Sinong tumawag? Sino ang kausap mo sa telepono? Ginawan kita ng sabaw ng manok, kanin at garbanzos na alam kong paborito mo. Naku, Mama. Salamat pero hindi ako nagugutom eh. May kinain ka ba paglabas mo ng simbahan? Wala naman. Ay, anak, alagaan mo naman ang sarili mo. Ilang araw ka nang hindi masyadong kumakain. Sa trabaho mong yan, hindi maganda yun. Siguro dahil sa pag-aalala ko, Ma. Hindi na ako nagugutom. Hindi na rin ako nagiging masaya. Anak. Mama, anak. Parang nahihilo ako. Sandali. Bakit? Anong nangyari sa'yo, Rosalinda? Sagutin mo ako, anak! Rosalinda! Diyos ko po! Ano bang nangyari sa'yo, anak? Anong nangyari, mahal ko? Gumising ka! Rosalinda, gumising ka! Hindi, wag na lang siguro. Wag ko na lang ituloy ito. Para saan pa? Wala rin naman akong lakas ng loob. Kumusta ka na ngayon? Siguro masaya ka dahil alam mong dinadala ko sa sinapupunan ko ang anak mo. Ay, mali ako. Dinadala ko ang pamangkin mo. Dapat masanay tayong ganun siya tawagin. Bakit tayo mo akong tantanan? Ayoko hinahanap mo ako at mas lalong ayoko may kinalaman pa ako sa'yo. Sino yung kausap mo, mahal ko? Akong tantanan. Ayoko hinahanap mo ako at mas lalong ayoko may kinalaman pa ako sa'yo. Sino yung kausap mo, mahal ko? Gusto ko makausap ang kapatid ko. Para saan?
Ibigay mo na! Gusto ko siya makausap ngayon mismo.